Ikinanta na ng mga diskaya ang mga politikong kumikickback o kumukuha ng porsyento sa mga nakukuha nilang flood control project sa gobyerno. Kabilang sa mga tinukoy nilang umano'y kumukubra po ng 10 hanggang 20% sa kanilang mga proyekto ay sina House Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at 17 iba pang mga kongresista. At bukod sa mga kongresista, pinangalanan na rin nila ang mga regional at district engineer ng DPWH na kailangan nilang bigyang porsyento mula sa nasabing mga proyekto. Para sa detalye, kunin natin ang balita live kay Mean Corvera. Mean! Wedge tila bomba nga ang pinasabog ng mag-asawang Diskaya sa pagdinig ng Senado ngayong araw matapos pangalanan ang mga kongresista at ilang DPWH officials na umani ng umisyon sa kanilang mga proyekto sa gobyerno. Ibinunyag din ng ilang contractors ang pamimigay nila ng pera sa mga DPWH officials at inilalagay pa raw sa kanilang karton. Pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya ang mga politiko at DPWH officials na nakatanggap umano ng porsyento kapalit ng nakukuhang infrastructure project sa gobyerno. Kabilang sa mga ito sina House Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at 17 iba pang kongresista at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Pro-Ribbon Committee sa mga kaso ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ng mag-asawa na 10 hanggang 25% ang hinihingi ng mga opisyal sa bawat makukuha nilang proyekto na cash nilang ibinibigay. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. Mga chief of staff o kaya mga tauhan raw ng mga mambabatas ang lumalapit sa kanila para kumuha ng porsyento sa parking mismo ng kanilang kumpanya na kadalasang katwiran ay para umano kay Speaker Romualdez o kaya para kay Zaldico. Bukod sa mga kongresista, tinukoy rin ito ang mga regional at district engineers ng DPWH na kasama umanong kumukubra ng kanilang porsyento sa proyekto. Kabilang na dyan sina Engineer Eduardo Virgilio ng DPWH Region 5, Ramon Ariola III, Henry Alcantara ng Bulacan, Aristotle Ramos ng Pasig City, Yusek Robert Bernardo, Manny Bulusan ng Manila, Edgardo Pingol ng Bulacan at Michael Rosario ng Quezon. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. 2022 pa raw nagsimula ang ganitong kalakaran. Taon-taon raw silang sumasali sa mga bidding pero kapag nalaman ng mga kongresista
at DPWH officials na sila ang nakakuha ng kontrata, hihingan sila ng porsyento at kapag hindi sila nakapagbigay, tatakutin na ipatitigil ang mga kontrata. Handa raw silang maging state witness at patunayan ang kanilang alegasyon. Kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi niyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay niyo. Pero ayon sa chairman ng komite na si Senator Rodante Marcoleta, nakipag-ugnayan na siya sa Department of Justice para sa kaligtasan ng mga testigo ng Senado. Ang matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Rimulya, na sa pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Natanong rin ng iba pang kontraktor, kabilang na ang may-ari ng Wawa Builders na si Mark Alan Arevalo na kontraktor ng mga ghost projects sa Bulacan. Sabi ni Arevalo, ginamit ni Sally Santos ng SYMS Construction Trading ang kanilang lisensya. Nagpapagamit ka lisensya? Nagpapahiram ka lisensya? Wala po akong choice, Your Honor, kasi nga sa takot po. Nagpapagamit ka lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa takot po na... Oo nga, kanino ka nagpapahiram? What do you mean sa takot mo? Kanino ka natakot? Sa taga-DPWH, Your Honor. Kasi sa taga-DPWH mo, Your Honor. Sino taga-DPWH ka natakot? Kanino ka natakot sa DPWH? Yung contact po nila sa Sino? Sila Engineer Bryce po. Yung pagkakasabi po sa... Ibig mo sabihin, itong Bryce, kinausap ka para magpahiram ng lisensya mo? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po siya kilala ng personal. Ang lumapit po sa akin ay si Sally po. Sino? Si Sally. Pero itinuro ni Santos sina Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez na gumamit umano ng lisensya para sa mga flood control projects. Lahat daw ng pumapasok sa kanyang pera mula sa mga kontrata direkta na pupunta kina Alcantara at Bryce. Miss Sally. Yes po. You better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce. Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH? May dala-dala kang kahon? Natanong naman si Hernandez sa kanyang pagkakasino, pero itinanggi nito ang dahilan kaya siya ipinakontempt ng mga senador. Well, sa ngayon, kinumpirma ni outgoing Senate President Francis Escudero na pinirmahan niya yung contempt order. Ibig sabihin, nakakulong na ngayon dito sa Senado itong si Bryce Hernandez dahil sa pagsisinungaling at pagtangging sumagot dito sa tanong ng mga senador. Sa susunod na pagdinig ay ipapatawag naman yung iba pang mga contractors pero hindi pa matiyak kung iimbitahan yung mga pinangalanan
ng mga kongresista, Wedge. Okay. Mayan, ano ang pinaka naging dahilan at nag-udyok dito sa mag-asawang Diskaya para totally ay magsalita at kumanta, ituro itong mga malalaking pangalan na ito na kanilang binanggit? Hindi kaya ito ay gumagawa lang ng dahilan para mailigtas ang kanilang mga sarili? Ang sabi nila na may banta ngayon sa kanilang buhay kaya humihingi sila ng tulong dito sa Blue Ribbon Committee para mabigyan sila ng proteksyon at handa naman daw silang sumailalim bilang mga state witness. Mayan, kanina nagbanggit na si DOJ Secretary Boying Remulla kung sakali man at gusto mag-apply nitong mag-asawang Diskaya, kailangan daw muna nilang isauli kung meron man yung kanilang mga sinasabing ill-gotten wealth. Sa papaano ang mangyayari kung sakaling hindi sila makapasok bilang mga makapasok sa Witness Protection Program ng DOJ? Ang sabi kanina ni Senator Rodante Marcoleta, ang pinapayagan na pumasok bilang mga state witness ay yung least guilty. Ang titignan pa raw yan, Wedge, sa mga investigasyon ng Senado. Pero sa ngayon daw, yung sabi ng mag-asawang Diskaya, yung kanilang mga assets ay posible daw na ma-freeze ng DOJ dahil yan doon sa rekomendasyon ng isa sa mga nag-iimbestiga sa kanilang mga umano'y kayamanan. Huling tanong, Mayan, paano ngayon panghahawakan nitong mag-asawang Diskaya yung mabibigat na paratang na kanilang binitawan kung ang pinanghahawakan lamang nila bilang mga ebidensya ay yung sinasabi nilang kanilang mga ledgers and vouchers? Tatanggapin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi pa natin alam, bukod kasi dun sa ledgers kung ano yung hihingi ng mga senador, Wedge. Posibleng, kanina ang tinatalakay ng mga senador, hinihingi nila yung number. Hindi nga lang isinapubliko dahil para dyan sa security na rin ng mga posibleng pinangalanan. Pero kanina hiningi na nga yung mga phone numbers ng mga kasama sa mga pinangalanan para makita at matiyak kung talagang may basihan yung kanilang mga alegasyon. Titignan daw dyan yung mga phone conversations at kung meron pang CCTV footage na maaring magamit sa kanilang mga alegasyon para dun sa kanilang mga pinangalanan. Alright, maraming salamat, Mean Corvera.